Good morning po sa inyo lahat. Ayan, kumusta na naman po. Papakita ko po sa inyo yung mga halaman ko ngayon. Ayan, ang ganda na ho ng ng pwesto ng mga halaman ko ngayon. Nakakahinga na rin po itong mga halaman po namin ngayon kasi inalis na po ng inyong inday yung mga nakalagay dito ng mga talong. Nilagay ko na sa tamang posisyon. Ayan po. Ganyan na lang po ang ginawa ko para naman po maganda-gandang tignan ang ating garden. Yan. Ang ganda na, diba? Ano? Balak ko nga guys ito. Ilagay ko sa isang paso. Palalaguin ko. Pero ano ba sa inyo? Parang mas maganda naman na dito na lang siya para mas nakakalwan siya, diba guys? Ay nako, ginawa ng ashtray ng inyong dodong ang aming guys. Guardian. Ayun o. Lagi kong tinatanggal yan eh. Maya-maya, may na naman, may upos na naman ng sigarilyo. Ayun guys, ang ginawa ko dahil ito, malapit na ang tag-ulan. Yung mga, yung mga kangkong ko sa paso, dito ko itinanim. Para pagka, halimbawa, nagtag-ulan, maganda po yung paggapang nila dito, di ba? Kasi, iba na talaga yung may maraming gulay sa ating mga bakuran. Katulad niyan, ito, kangkong, gusto nating magsigang. Hindi na natin iisipin kung saan tayo makakakuha ng kangkong na madalian, di ba? Ang layo-layo kaya ng mga bilihan dito, o di kaya mag-aantay ka pa ng alas 9, o kaya paano na kung nakadaan na po yung naglalako, yung nakamotor, o di wala na yung ating sinigang. Kahit kaya yung sinigang na kahit wala man lang kangkong, ganyan. Diba? Ayan. Dito ko rin po nilagay itong diba mas maganda ngayon. Kasi ang importante diyan yung natatamaan ng sikat ng araw ang ating mga halaman, lalong-lalo na sa umaga. At ganun din po itong talong, kailangan ng nasisikatan ng sikat ng araw sa umaga, hindi yung sa hapon, para sa ganun mas maganda ang pamumulaklak niya. Kasi napapansin ko yung mga tanim ko, yung mga talong ko na nasa paso, nung dito ko inilagay, ang bagal-bagal ng nila, ng pamumulaklak. Pero okay naman dahil maganda naman ho ang tubo, healthy naman po sila, kaya lang tamad mamulaklak, kaya naisipan ko po na ilagay dito banda, dito sa may nasisikatan sa umaga. Siguro guys hindi na masyadong mainit ang panahon ngayon kasi sa totoo lang napapansin ko nitong mga March, April
kanyan, hindi lumalaki yung bunga ng ating mga talong. Pero ngayon sa napapansin ko guys, oh, ang lalaki na oh. Kung maganda ang mga tubo nila ngayon, o hindi na nakakapanghinayang pitasin. Hindi katulad nung mga nakaraang araw na 3 inches pa lang ay magulang na yung balat, kaya pinipitas ko na lang kaysa naman sa hindi mapakinabangan, di ba? Ayan, oh. Ang gusto kong ano ngayon guys, makapagpabuhay yung siling haba para sa sinigang. Kasi may time na ang mahal-mahal kayo ng siling haba. Ayan. Nakikita ninyo ito guys, oh. Oh, di ba? Ang ganda. Nag-ano na. Malalaki na yung mga bunga niya. Kaya lang dito ako nalungkot. Hindi ko alam kung mabubuhay ba ito o mamamatay. Ano sa palagay ninyo guys? Parang gusto kong galawin ito. Kaya lang, baka naman ay buhay yan. Sayang. I-try ko kaya. At least meron pa naman iba. Oh. I-try ko kaya. Ayun. Ano sa... Kaya lang, hindi ko makita. Yun, pinutulo ko yung patubo na ano niya. I-check na natin. Ay, oo, buhay. Siya. Tumali na naman yata ang ating hintay sa ginawa. O, diba? Yun. Tignan natin. Ayan ang lalaki na ng mga kangkong ko guys. Oh. Itong alugbati ko, tama na itong ganitong laki lang niya. Kasi hindi naman po natin pwedeng palaguin ito. Gawa nga ng wala siyang maakyatan. Walang balag. O, diba, ang lalaki na ng mga bunga. Hindi muna ako magpipitas. Tapos, ito ang gusto kong palaguin. Ito kasi, napakasustansya nito, guys. Parang ano lang din, pechay. Ang dami na namin itinanim dito. Kaya lang, wala pa kami nakikita na lumago. Baka sakaling sa tagulan guys, subukan natin. Tapos lalagyan na lang natin ng abono. Ito, hindi ko alam kung may pag-asa pa ba itong tumaas guys. O ayun. Pag hindi pa gumanda ang ano nito, hanggang katapusan ng Mayo, ayan, may expiry date nito ngayon guys. Hanggang sa katapusan, bubunutin ko na, tatamnan ko na lang ng iba, diba? Hindi tulad dito mga ito. Ang ginagawa namin guys, kaya ganyan ang itsura. Pagka pinuputol namin itong mga dahon kasi isa pa sila sa nag-aagaw ng sustansya ng ating mga halaman guys. Sustansya ng mga ewan ko. Ano yung sinasabi ni Dudong ninyo? Kailangan bawasan itong para maging healthy yung mga talong. Binabawasan po namin ng mga dahon nito. Kaya ganito kanipis ang kanilang mga dahon. Hindi katulad ng iba na ang kapal-kapal ng mga dahon. Siyempre nga naman, alangan naman na yan lang gagawin mo sa kung ilang daan naman yung tanim mo, yung puno ng ng talong mo, hindi wag na lang, di ba? Importante may abono at saka ini-sprayhan ng pamatay ng mga insekto. Tubig, nasan yung tubig? Ayan ang pang may babakita ko na. Ayan, ganun mo yun, tubig na nga yan, Tubig na yan? Ayan. Mukhang ulang na yan guys, Sana, 90% kung babagsak yan. Tubig na yun. Ito, babagsak na. Ayan, Ayan,
Sa anong ulan? Ulan nga. Ang oras lang, malakas. Mm-mm. Ang oras lang. Yan, mamimitas tayo. Hindi tayo magpapaalam. Saka naman, hindi ko nga dapat pitasin. Ayun, matigas na oh. Malinis pa yun, Ray, bawa ka. O, sige na nga, pagbigyan. Kung kahit sumubo ka ng kanin, isang kagat mo lang yun eh, wala na eh. Maawa naman. Ayan. Isa lang talaga nakuha ko. So, yan lang pang may babahagi ko po sa inyo ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Walang sawang pagtangkilik sa aking video. Sana po ay suportahan po ninyo palagi ang aking video. Maraming salamat po.